Sa una po nating topic mga kababayan, aba, merong ewan ko kung ano nasa isip nitong mga ito. May kaltok ba 'to? Nagbabalik po, no, ang inyong lingkod, si Pantaleon Alvarez, mga kababayan. Huli ko pong nakita itong tao na ito, mga bossing, nung biglang nagsisigaw doon sa kanilang mautog. Robin Patilla, shoutout sa iyo. Nung bigla hong nagsisigaw doon sa kanilang mautog, mga kababayan. No? Ang sinabi, AFP o yung mga kasundaluhan at mga kapulisan, magtanggal na kayo ng suporta sa ating Pangulo. Madami ho ang umalma doon, mga kababayan. Dahil nga sabi nila, rebellion yata yung isinisigaw ni Pantaleon Alvarez. No. Umabot nga sa punto na merong gustong magkaso sa kanya, mga kababayan. Sa pagkatapos po noon, mga bossing, mga ilang araw, ilang buwan, nanahimik po. Siguro nadala. Naku, ano kaya yung mga nasabi ko? Haharap pa ako tuloy sa mga kaso. Ngayon, nagbabalik po si Pantaleon Alvarez, mga kababayan. Ang sigaw po, ibalik daw sa Malacanang. Sino ba ibabalik sa Malacanang? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw po, mga bossing. Saglit lang. Di ba natapos na ni Pangulong Duterte ang kanyang termino? Ano yung pinagkakakana ni Alvarez? Basahin natin, ha? Para malaman natin. Alvarez wants Rodi Duterte to run for president in 2028. Aba, ibang klase. Ano? Diab Biesiero, shout out sa iyo. Angat natin. Former Speaker and incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez called on former President Rodrigo Duterte to run on 2028 presidential election. Para saan yan at paano mangyayari, natatakbo yan? Sabi po, mga kababayan, sa ating konstitusyon, ang isang presidente na tumakbo na, nanalo na, natapos ang termino, ay hindi na maaaring makatakbo ulit, mga kababayan. Ano tong pinagkakakana ni Pantaleon Alvarez? No? Basahin natin. Sinabi din ni Congressman Fernandez. Ito ba 'yon? Tama ba, OP? Hindi ito. Saglit lang. Madaling araw na kasi sa COA na pala yan. He said, the hearings objective. Ito. Sabi niya dito, hindi kailangan maging henyo para maintindihan yung nangyayari. No? Mas malaki pa boto ni BP Sara kay BBM. Kasi dagdag din tayo doon, kasama din po tayo doon. Tingnan natin ngayon, mga kababayan, sa 2028. Kung ganun din ho, mga bossing, ang magiging boto ni Inday Sara Duterte sa paglaban sa pagka-pangulo. No? Ako, bawas na ako doon. Malamang madami din pong babawas doon. Hindi kailangan maging henyo para maintindihan yung nangyayari. Mas malaki pa ang boto ni BP Sara kay BBM. Dagdag pa natin. Mataas ang frustration ng taong bayan sa administrasyon pagdating sa mga pangakong hindi nagkatotoo. Pinaparinggan yata si Pangulong Duterte o si dating Pangulong Duterte dahil madami daw hindi na-accomplish. Kagaya na lang sa West Philippine Sea, pinangako sa atin yun, di ba? Na ipaglalaban, ipagtatanggol ang West Philippine Sea, pero anong nangyari? Wala. Kagaya na lang dyan yung sa mga laban kontra droga. Ipinangako sa atin, 6 months, tapos. Ngayon, wala pa din. At eto, hanggang ngayon po, mga kababayan, kaya nahahawa po yung mga tagapakinig nila, no? Yung mga tagasunod nila, yung mga supporter nila. Dahil mula po kay Pantaleon Alvarez, bigas na naman po ang pag-uusapan. Ayan, asan ba yun? Ako. Bumababa ang presyo ng bigas, kaya po naman, yung kanilang mga tagapagsunod o tagasunod, hanggang ngayon po, puro bigas. Actually, sila lang po ang naghahanap niyan, mga bossing. Tayo naman po na mga sumusuporta sa gobyerno, miski po merong 25 pesos na bigas na, o 27 pesos na bigas na available na, kahit pa paano, mas gusto pa din natin kumain yung halagang 40, 45,
50 pesos, o yung iba nga dyan, naka-jasmine rice pa eh. Etong mga DDS lang po, ang talagang ewan ko, pati yung 27 pesos na bigas, wala pa ding mga pambili. Oh, bumababa ang presyo ng bigas? Hindi naman, di ba? Tumaas pa nga. Sabi ni Alvarez, for Alvarez, Congress should redirect in focus to more pressing national issue. Mas maganda tigilan ng Kongreso yung Quadcom. Aba, yung Quadcom, pati Quadcom ha. Sayang lang ang oras at resources. Dapat nakapokus ang Kongreso sa totoong mga issue. Presyo ng bilihin at trabaho para sa mga tao, labanan at kriminalidad. Meron pang kasunod dyan, alam ko eh. Sabi pa dito, Alvarez made statement as he criticized the House of Representatives Quad Committee hearing. For Alvarez, Duterte is not prohibited by 1987. Ito na daw po, mga kababayan. For Alvarez, Duterte is not prohibited by the 1987 Constitution to run again against for president because what is prohibited is the re-election of an incumbent president. Para maiwasan yung ginawa ni Marcos Sr. na tuloy-tuloy siya sa Malacanang. Walang interruption ng 2 dekada. Pero po, mga kababayan, base po sa pagkakaintindi ko po, mga bossing, doon sa konstitusyon na yon, kahit kailan, hindi na pwedeng tumakbo. Hindi lang po yung pagkatapos lang, mga bossing, nung kanyang termino. Kahit kailan po. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, napakasimple po. No? May naging pangulo ka na, kagaya ni dating Pangulong Duterte. Umupo si Pangulong Marcos. Tapos tumakbo ka ulit. Hindi pa din pwede yun. Dahil ang nakasaad doon sa konstitusyon ho, mga bossing, is kahit kailan. Napakahirap bang intindihin nun? Ako nagtataka ako dito sa mga ito. Madami namang lawyer doon sa kanilang mga koponan. Madami namang lawyer doon sa kanilang barkadahan. Pero kapag sila ho ang nag-interpret nung mga batas, pag sila po yung nag-interpret ng mga 1987 Constitution, biglang iba na. Pumabor lang po sa kanila, mga kababayan. So dito ho natin malalaman na hindi po talaga pang bayan yung kanilang interes, kundi pang sarili ho, mga bossing. Sino ngayon sa tingin ninyo ang masasabing diktador? Di ba sila? No? Binabago nila, babaguhin nila, no? Itutwist nila yung mga batas para lang pumabor sa kanila, mga bossing. Ayaw na nga ng mamamayang Pilipino sa inyo eh. Tingnan mo nga si Bato de la Rosa, wala na sa top 12. Di ba? Tuloy natin. Hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi na incumbent. No. Kumbaga, hindi siya re-electionist daw po. Kumbaga, hindi katatapos lang nung kanyang termino. Pero sabi nga po sa 1987 Constitution, kahit kailan. No? Pwede na siyang tumakbo ulit. Nakita nyo naman, 13 hours nilang ginisa si dating Pangulong Duterte. Malakas pa rin. At yung puso niya nasa tamang lugar at totoo para sa bayan. Sabihin na natin, okay, sige, kunyari na lang. No? Ubra at pwede pa si dating Pangulong Duterte. Pero hindi napapayag ang taong bayan. Makita mo nga yung pinaggagawa sa atin para tayong pinaglalaruan. Ngayon, ganito sasabihin. Bukas, iba na naman. Ngayon, ganito sasabihin. Bukas, iba na naman. Baka dyan tayo madali, mga bossing. Baka dyan tayo madali. Yung sinasabi nilang si Pangulong Bongbong Marcos, isinusuong tayo sa digmaan laban kontra dun sa China. Baka dito tayo madali ngayon, mga kababayan. Hindi digmaan, no? Baka buong bayan, sakop na po ng China, mga kababayan. Nandiyan na po si Justin, number 43, kahit 1:00 na madaling araw, nandito, alas 2 na madaling araw, nakatunghay pa din po sa atin. Na-late po kasi tayo, no? Kaya yung iba dyan, bukas na ng alas 6 o alas 7 mapapanood ito. Tuloy ko, malakas pa daw si Tatay Digong. Malakas pang mag-hallucinate daw, sabi ni Bersamin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Alvarez said, the Filipino voters should decide, and if there is a legal issue, let the court
let the courts resolve it. Diyos ko, ipipilit ho talaga mga kababayan, no? Kahit nga mga senators natin, kapag hindi consecutive yung terms, pinapayagan na tumakbo ulit. Hinahayaan na ang taong bayan na mag-decide kung gusto nila ibalik yung senador. Sa Amerika rin, Amerika yun. Di ba? Siguro naisip nila, uy, si Trump tumakbo ulit. Magkaiba naman po, mga kababayan, ang Pilipinas at Estados Unidos, no? Diyos ko Lord, si Alvarez. Dapat eto tinuluyan na eh. Nung nagsisigaw doon sa kanilang mautog, no? Dapat tinuluyan na, no? O, rebellion, kaso rebellion. Nag-aasik ka na nagpapakalat ka, gusto mong tanggalan ng umalis, no? Sa pagsuporta ang mga kasundaluhan. Ha? Para hindi na ganitong nag-iingay ho, mga kababayan. Yung pinag-iingay niya naman, wala naman din hong kwenta. Uulitin ko, bakit walang kwenta? Sabi sa konstitusyon, kahit kailan. Hindi lang po para doon sa mga nakaupo tapos re-elect ulit, hindi lang po para doon. Kahit kailan. So ibig sabihin, kahit po 20 years na nakalipas, hindi pa din ubra. Okay ho? Etong mga to talaga, Diyos ko.